At hindi raw basta-basta simpleng pera ang posibleng paghatian ng kanilang mga miyembro. Ang starting budget po na binigyan ni Kamahalan, humingi lang po ako ng 5 trillion. Denimes 3 niya. So nagiging 15 trillion. Si Edgardo kasi, meron daw natatagong kayamanan. Katunayan, naglabas pa ito ng isang tseke na mula raw sa Central Bank na nagkakahalaga ng 500 duodecillion US dollars. Para sa inyo, yung inaasang. Ayan, sir, ibibigay ko na naman sa inyo. Siya daw yung may-ari ng mga ahensya ng gobyerno. Siya daw yung may-ari ng Central Bank, World Bank. Yung ganitong klaseng panloloko na sobrang obvious, may naloloko. Paano pa kaya yung ginagawa ng mga politiko natin? Which is very cunning, very, at least mas subtle doon sa 15 trillion. Saan kukunin yung ganong kalaking halaga? All for just claiming na ako ang may-ari ng ganito, ganyan, ako may-ari ng universe. 'Di ba? Wala man lang magtatanong sa grupo nila, paano nangyari 'yun? 'Di ba? Sinong nag-authorize? 'Di ba? So, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng critical thinking. Kasi maraming tao yung mas magaling manloko kaysa sa kanila. And kung yun palang marami ng naloloko, what more yung mas magaling sa kanila? Hopefully, kahit 1% at a time, ma-improve natin yung kapasidad natin na maging critical sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga ideas na pine-present sa atin. Kasi hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan ng pagsunod natin blindly doon sa mga taong nagsasabi or nagkiklaim lang ng kung ano-ano na makakabuti daw para sa atin. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.